Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Alam ko po na ang Taytay po ngayon ay nagdiriwang ng piyesta. Sino po nakakaalam na piyesta po ng Taytay? Ayan. Kasi po ang piyesta po talaga, pag sinabi po sa Bible, ito po ay pasasalamat sa mga magagandang ani, sa mga bagay na blessing ni Lord para po sa ating lahat. Okay po, sa ating po pagpapatuloy ng ating series o na Discovering Love o pagtuklas ng pag-ibig, ang ating pong verse po dito yung makikita po natin sa unang Korinto 13:4 hanggang 7. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matiyaga, lagi nagtitiwala, lagi may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Itong series natin ito kung paano tinuturuan po tayo ng Diyos ng tamang magmahal. Kasi po, pag tinignan po natin ang sanlibutan, marami po siyang katuruan na hindi po base doon sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Tatanungin ko po rito, sino po rito ang marunong magmahal? Pakitaas po ang kamay. Wow. Yung iba po, hindi po marunong. Ano po? Kaya nga po, pinag-uusapan po natin, may mensahe si Lord sa atin. Ano po talaga, i-discover natin kung ano po ba talaga yung tunay na pagmamahal. Kasi po, kung titignan po nga natin ang ating paligid, ang dami pong sinasabi, which is napakalayo po doon sa sinasabing pag-ibig o pagmamahal ng Diyos. Okay po? Kaya po, may sasabihin po ako sa inyo, pag nagbanggit po ako ng salita, may hugot po ako. Sasabihin nyo, bakit? Okay po? Pag sinabi ko, ang pag-ibig ay parang halaman, sasabihin nyo, bakit? Okay po? Para medyo gisingin ko, iba po kasi parang inaantok. Okay? Ang pag-ibig parang alahas. Pag hindi totoo, kumukupas. Okay? So pa ulit, hugot pa ulit ha. Ang pag-ibig parang pera. Mabilis mawala. Okay, panghuli na po. Wala pa akong patutungkulan po sa huli ko ha. Baka sabihin si Pastor na may personal. Ang pag-ibig parang bilbil. Bakit? O kayo, wala akong natatama. Ano lang po ito, mga hugot lang. Ulitin ko ha. Ang pag-ibig parang bilbil. Pilit mong itago, lalabas pa rin. Alam mo, napakarami po tayong mga hugot. Pag pinag-usapan po natin, mangingiti na lang tayo, matatawa katulad po kanina, di po ba? Kasi po ang pag-ibig po, minsan kinukuha natin sa mga bagay, hindi po galing sa salita ng Diyos. Kaya po napakahalaga po na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, lalo po yung series po natin, kung lulubin pa ng Diyos hanggang March, gawin po natin. Kasi po, napakagandang pong pag-usapan, lalo-lalo na po ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Kaya dapat po maunawaan natin. Ano po ba yung pag-ibig na to? Kasi madalas tayo gusto natin ng pagbabago, pero hindi natin alam kung paano. Alam niyo po ba kung gusto natin mabago ang isang bagay, pag-ibig lang po ang kailangan. Kailangan lang natin magmahal. Kasi ang Diyos ganyan, gusto niya mabago, di ba? Ang tao, gusto niya maligtas. Ang ginamit niya, pag-ibig. Kaya dito natin makikita natin na talaga napakalaki o di natin kayang sabihin nilang sa isang salita ang pag-ibig. Napakalawak niya. Sino po dito yung nagmahal na? Mga itaas ang kamay. O, may mga asawa kayo iba dyan, ha? Baka sabihin hindi kayo nagmahal. Pakitaas po yung kamay, sino dito yung nagmahal na? Ay, iba, mga may girlfriend, di ba? May boyfriend, nagmahal na. Ayan po, pinag-uusapan po natin. Kasi po, yung ating mensahe po, ito po yung nakaraan na natin galing kay Paul, kay Pablo, di ba? Sumunod kay John. Ito po, ang ating mensahe manggagaling naman po kay James o Santiago. Dito po, ito pong aklat na ito, mayroon pong may Bible scholar, nagkakaroon po sila ng diskusyon patungkol niya. Kung gusto, ilalagay pa ito yung aklat ng James. Kasi po, may dalawang James po sa Bible. Isang James, ito po yung kapatid ni John at kapatid ni Jesus. Yung James po na kapatid ni John, ito po yung namatay na nung pinapatay po siya ni Haring Herodes. Kaya sabi nila, hindi po pwedeng ito yung nagsulat. Kasi maaga siya namatay pa. Ito po si James o Santiago na kapatid ni Jesus, nung siya po ay na-convert na bilang Christian nung namatay si Jesus at muling nabuhay. At nung remaining ng buhay niya, itinalaga niya sa Panginoon.
At itong sulat po ito, baka maano nyo po ito, maintindihan nyo, mostly para po itong Proverbs, kawikaan. Ito po yung sinasabi niya sa mga Hudyo, na kapwa niya nagkalat. Kasi po nawala, nagkaroon po kasi ng, di ba, nung namatay po si Jesus, natakot po sila. Nagkalat po sila. Ito po si James, na kapatid ni Jesus, ito po yung nagsulat kung saan kausap niya po dito yung mga kapwa niya Hudyo na mananampalataya. Magkaroon lang po tayo ng para pag nag-umpisa po tayo ng patungkol, parang sa Proverbs o patungkol po ito sa mga Hudyo na Kristiyano. Ito po yung patungkol po sa mga Hudyo. Okay po? Ang ating pong sermon po ngayon ay magmahal ng radikal o love radically. Ano po ba yung radically? Ito po yung pagmamahal na kung saan relentless, walang humpay ng pagmamahal. Kasi minsan tayo napapagod no? Madalas, ayoko nang mahalin ka, pagod na ako. Pero ito po yung pag-ibig na radikal, ito po yung nanggaling sa Diyos. Mismo ang Diyos nagkaroon ng ganitong pag-ibig. At ang pag-ibig na radikal, ito po daw yung pagmamahal na kung saan iniisip mo yung pinakamataas o mabuti para doon sa minamahal mo. Yun po yung pag-ibig na radikal. Kaya po ang ating mga verse po dito, makikita po natin sa Santiago 1:12. Makikita po natin, ito po sinabi po dito ni James, kasi po marami po mga Kristiyanong Hudyo noon na talagang pinanghihinaan na po ng loob. Dahil sa nangyari yung mga persecution, ginagawang pagpatay sa kanila, dahil po sa kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Ito po sinasabi, mapalad ang tao na nanatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Dahil pagkatapos yung mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan nang ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, kung bakit tayo patuloy na sumusunod sa Diyos, na kahit tayo nakakaranas na kahit ano-anumang pagsubok bilang Kristiyano, bakit po tayo nagpapatuloy pa rin sa ating pananampalataya? Dahil sabi sa bandang huli, sa mga nagmamahal sa Kanya. Yung mga patuloy na nagmamahal sa Diyos, patuloy na walang humpay ang pagmamahal sa Diyos. Kasi once na hindi po tayo nagmahal sa Diyos, susukuan na natin ang mga pagsubok. Lalo yung pagsubok, lalo sa ating pananampalataya. Ang sabi ng Diyos, huwag mong gawin yan. Pero dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, hindi mo talaga gagawin. Di ba? Yung mga katulad po sa mga yung under the table, mga suhol. Dahil pagmamahal mo sa Diyos, hindi ko gagawin to. Susunod ako sa Kanya. Kahit may pagsubok sa buhay ko, mapagtatagumpayan ko to. Sabi dito, bakit? Dahil sa mga nagmamahal sa Diyos. Ibig sabihin, yung pagmamahal natin sa Diyos, yung walang humpay natin pagmamahal sa Diyos, ano man ang mangyari, yung pinakamabuti ang iniisip natin, yung mabuti para sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi nga dito, tatanggapin nila bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan. Yung buhay na gantimpalang ibinigay sa atin ng Diyos dahil sa walang humpay na pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya yung love na radically, ito yung pag-ibig na talagang, kumbaga sa ano man ang mangyari, tuloy pa rin. Tuloy, kaya tayo po dito, di ba? Sino po yung patuloy na nagmamahal sa Diyos? Di ba? Kaya hanggang ngayon nandito tayo. Na kahit mainit, na kahit may nangyayari sa paligid natin na okasyon, pero pinili natin na nandito. Bakit? Kasi patuloy tayong nagmamahal sa Diyos. At patuloy tayong minamahal ng Diyos. At dahil doon, sabi dito, mapalad. Sabihin, yung palad na yun, pag isang tao ay patuloy na nagmamahal sa Diyos, you're so blessed. Kasi minsan sa panahon natin ngayon, ang mapalad, pag marami ka ng pera, pag maganda yung sasakyan mo, pag maganda yung bahay mo, may magandang asawa, may magandang kasintahan, lahat ng magagandang pang-worldly, doon tingin natin mapalad. Tama po ba? Pero pag nag-uusapan ng pagmamahal sa Diyos, ayoko yan. Bakit? Kasi makasarili ang Diyos, puro Kanya na lang. O sa akin sarili, ayoko. Hindi. Ayoko na masunod yung sarili ko. Kaya ayoko sumunod sa Diyos. Ayoko mahalin ng Diyos. Kaya yung love radically, ito po ipagpapakita ng walang katapusang pagmamahal. Di po ba? Walang katapusang pagmamahal sa atin ng Diyos. Katulad ng pagmamahal na radical sa atin ng Diyos, mababasa po natin sa unang Juan 3:16. Napakaganda po nito. Sa ganitong paraan natin manalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Hesus Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin iaalay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Ano po? Itong radikal. Bakit?
Tunay na pag-ibinigay ni Kristo Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Sino ba tayo para bigyan ni Lord ng buhay niya? Di ba? Hindi kasi patuloy yung pagmamahal ng Diyos Ama, nang galing pa sa lumang tipan hanggang papunta sa kanyang buktong na anak, nagpatuloy yon, hindi nagbago. At isang walang humpay na pagmamahal o radikal na pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya. Even we are not worth it for that kind of love. Kahit hindi tayo dapat i-worth it sa mga pagmamahal ng Diyos na yun, pagre-rebelde natin, patuloy na pagkakasala, pagtalikod sa Diyos. Pero sabi ni Lord, hindi tumitigil dyan ang aking pag-ibig para sa inyong lahat. Sino po nakaranasan ng pag-ibig na radikal ng Diyos? Amen, di ba? Hindi naman tayo perfecto, pero nararanasan natin, patawarin tayo ng Diyos. Nararanasan na patuloy tayong gabayan, ibigay ang lahat ng pangangailangan. Katulad ng kinanta natin kanina, Jehovah. Di ba? Yan yung patuloy tayong pinagagaling ni Lord, binibigyan ka ng kapayapaan, patuloy siyang lumalaban sa lahat ng mga laban ninyo, lahat. Hindi natigil yon dahil sa pagmamahal na radikal ng Diyos sa atin. Kaya ibinigay niya pa ang kanyang buhay para sa ating lahat. Alam niyo po, may na-example po ako dito na nangyari po ito sa NBB, no nangyari po last Wednesday. Meron sa po tayong tatay sa NBB na kung saan gusto po siyang i-force na mag-resign na dahil may sakit po siya. Hindi na daw niya nagagampanan yung trabaho niya. Pero pumapasok pa rin naman siya, nagkaroon siya ng sick leave. Pero sabi nung isa sa mga ng trabaho niya, hindi, umalis, mag-resign ka na lang kaysa ganyan. Eh, siyempre, bilang hindi po dapat yon. Kaya, kinausap yung sa may pinaka-main po, na kausapin na hindi po dapat mangyari yon. Kaya nangyari, bago mag-usap, sabi nung may isang kasama ang NBB na tatay nun, sabi, paano tayo mananalo? Wala tayong abogado. Kasi yung makakalaban nila, yung abogado po ito ni isa sa mga kilalang abogado. E di, sabi ng isang NBB, huwag kang mag-alala, ang abogado natin si Lord. Di tuloy po sila. E di po yung nangyari nyo, dahil kinausap sila ng mismong pinakamataas doon sa kanyang pinapasukan, ang sabi, kinawento niya, ganito po kasi nangyari. Ang sabi niya, pumanig sa kanya, maski yung abogado ng kabila. Ay, hindi pwede mangyari yan. I-force resignation yan. Mayroon naman siyang pinakita na katunayan siya, yung nagkakasakit, siya po ay dinadialysis. Pero, ba't kailangan pag-resign? Kaya ang nangyari po, siya po yung binigyan pa ng pabor nung kanyang pinapasukan. Praise God. Ito pa ang pinakamaganda. Yung sa kanyang, yung isang kasamahan niya sa trabaho na pilit siyang pinagre-resign, ano po sabi niya? Yung isang NBB po sa kanya, sabi, pinapatawad na kita. Hindi kita gagantihan ng anuman, basta pinapatawad na kita. At ito pa, maganda, sabi niya pa, kahit ito po yung hindi ko ipinasok na araw na aking paghahanap buhay, huwag niyo na pong bayaran. Basta pabalikin niyo lang po ako sa trabaho. Ganon ang puso ng tatay na ito. Ito po ang naging maganda dahil sa pagpapakumbaba ng tatay na ito. Tumawag po yung pinakamataas, sabi, 18 days ka hindi nakapasok, babayaran sa iyo na kumpanya yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kung ikaw kaya gawa ng hindi maganda, babawian mo, di ba? Kakasuhan kita. Kasi gusto mo akong paalisin sa trabaho, mali yung ginagawa mo sa labor. Di ba? Pwede mong gawin yun, pero ang sabi, pinapatawad na kita. Huwag kang mag-alala. Ganon ang pag-ibig na nanggaling sa Diyos. Na pag-ibig na meron tayo dahil sa pag-ibig na radikal ng Diyos. Hindi pinipili, kundi iniisip natin kung ano yung makakabuti doon sa bibigyan natin ng pagmamahal. Kasi kapag nilaban mo yun at kinasuhan mo, may pag-ibig ba doon? May mabuti ba doon? Hindi. Kaya napatunayan lalo ng isang tatay dito sa NBB na talagang yung pag-ibig ng Diyos ay talagang nasa kanya at naibigay niya sa kapwa niya. At ang kagandahan ng binigyan ni Lord ng favor, yun, hindi dapat bayaran. 18 days yun, ha? Pero sabi, babayaran yun. Yung kanyang hindi ipinasok. Praise God. Dahil sa pag-ibig na radikal ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Ganun po yung pag-ibig na radikal. Yung iniisip natin kung ano po yung makakabuti. Hindi po yung pagkakamali. Hindi yun. Kundi, Lord, ano po yung ginawa nyo para sa atin? Sa atin lahat, diba? Tayong lahat yung nagkakamali. Pero sabi ni Lord, ano yung pinakamabuti? Ibibigay ko yung buhay ko sa'yo at bibigyan kita ng gantimpala ng buhay na walang hanggan.
Ganon kabuti si Lord. Hindi lamang tayo pinatawad sa ating kasalanan, kundi alin, yung pinakamabuting kalalagayan, hindi ka na parurusahan, isasama pa kita dun sa langit. Nakasama ko. Ganon si Lord. Yung pag-ibig na yun, lagi iniisip, anong pinakamabuti para sa'yo? Yun ang gusto ni Lord. Kaya sa atin, ganon din dapat tayo. Dapat magkaroon tayo ng pagmamahal sa Diyos. Bakit? Ito yung vertical love. Kung saan, yung pagmamahal una sa Diyos. Kasi once na wala tayong pagmamahal sa Diyos, hindi mo kayang gawin yung love radically. Kasi galing nga sa Diyos yan eh. Kaya hindi ba sabi sa Juan, bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magpahalin mo iyong kapwa, gaya ng pagmamahal ko. Anong gagamitin natin? Pagmamahal ng Diyos, hindi yung pagmamahal mo. Kasi yung pagmamahal mo may limitasyon, yung pagmamahal mo may tama. Pag galit ka na wala na Di ba? Ganun na Pag naging emotional ka na, yung pagmamahal mo nagiging may tama na. Pero pag ang pagmamahal na yan, galing sa Diyos, mabuti yan. Kasi ang laging iniisip niya, yung pinakamabuti para sa bibigyan mo ng pagmamahal. Amen? At ang pagmamahal na ito, ano nagagamit? Nakakaiwas tayo sa lahat ng tukso. Totoo po yan. Yung pag-ibig mo sa Diyos, pag-ibig mo sa Kanyang pamamaraan at patakaran, yun ang ginagawa mo. Ano po sinasabi sa Santiago 1:13 hanggang 15? Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos. Dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan. At hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sarili niyang pagnanasa. Kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Ano po ba ang pag-ibig ng Diyos? Hindi makasarili. Amen? Kaya pag ang pag-ibig mo ay patungkol sa iyong sarili, diyan na tayo may problema. Balikan natin. Natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sarili niyang pagnanasa. Yung pagmamahal mo sa Diyos, na magdadal sa iyo para hindi mo mahalin ang sarili mo, yung gusto mo. Once na kasi pag minahal mo ang sarili mo, diyan tayo magkakaproblema. Madalas, mga kabataan, tinanong, bakit gusto mo siya? Kasi puro pa kanya, di ba? Ang ganda kasi ng mata niya Ang ganda ng buhok niya. Tsaka gusto ko so lang makausap. Puro pasarili. Napapansin nyo? Kaya gusto ng Diyos, una natin siya mahalin upang ang pagmamahal na meron ng Diyos, yan ang ating gagamitin upang tanggalin natin ang ating pagiging makasarili. Hindi ba sabi, kung gusto niyo sino man ang sumunod sa akin, kailangan mamatay sa kanyang sarili muna. Dito, hindi kailangan mamatay tayo physically. Ang kailangan lang po natin patayin yung sarili nating desire o pagnanasa. Once na ang love ay last, ito po yung last, ito po yung makamundong pagnanasa, may problema na tayo dyan. Magkakaroon po agad tayo ng alin? Magbubunga ito ng kasalanan. Di ba ito, nagdaan na Valentine's? O, tingnan nyo yung mga pinapasukan ng mga hotel, motel. Puno po yan. Pero tanong nyo, sino mga pumapasok doon? Pumapasok sa mga premarital sex. Kung talagang mahal mo ako, kiss nga. Kung talagang mahal mo ako, punta tayo doon. Kung tayo mahal mo ako, doon tayo pumunta. Alam niyo po yung alam? Sino nakakaalam po noon? So may Pasig, Victoria. Ayan. Saka sikat ang pangalan Victoria. Saka yung Mani, Sogo. Motel pala yun, hindi Mani, Sogo, Pina. Ano? Sikat na sikat yan. Kasi yan po yung Valentine, dinidiscourage ko po kayo. Yan po ay pagan practices. Yan po ay galing sa Saint Valentine na saan hindi po inalam kung ano yung ginagawa po diyan. Alam niyo po yung practices na ginawa ng Saint Valentine? Kumukuha po sila ng babae, pinaghahataw po yan ng mga kahoy o kaya ng mga halaman. Pagkatapos po nilang pahirapan sa kahataw, sisipingan po sila ng mga kabataan lalaki. Ganyan po ang pagdiriwang nila ng Valentine. Alam po ninyo? Di ba? Kasi tayo lagi na lang maraming, kahit even the Christian, ginagawa pa na, pero hindi nila alam. Kaya sabi ng Diyos, marami ang aking mamaya napapahamak dahil sa walang pagkaalam. Kaya ito pong ginagawa po natin na ganito, hindi lang para tayo matuto, kundi para mabago. Amen? Kasi kung patuloy po tayong gagawa sa sanlibutan nito, mapapahamak tayo. Kaya nga yun yung pag-ibig na mali.
Yun yung pag-ibig na hindi radikal. Kasi paano pag nagkaedad na yung nagugustuhan mo, kumulubot na, ay, ang gusto ko sa kanya, yung dimple niya eh. Ang nangyari, ang dami ng dimple. Ayoko na. Kasi nga, mapag-imbabaw eh. Hindi yan yung pag-ibig na radikal. Kundi ang pag-ibig na radikal, laging iniisip kung ano yung mabuti para sa minamahal mo. Ganun ang Diyos. Hindi mapag-imbabaw. Pag wala na, iba naman, pag wala ng pera, iiwanan naman din. Ang asawa ka, dapat mayroon tayong pag-ibig na radikal eh. Bakit? Kasi darating ang panahon, yung dating katawan ng asawa mong Coca-Cola, magiging mucho na po yan. Siyempre, di ba? Nanganak na. Minsan, ayoko na sa'yo. Bakit? Kasi dati, minahal kita. Ang ganda ng katawan mo, ang ganda ng kutos mo eh. Alam niyo po, ang dapat sisihin yung asawa eh. Hindi mo lang bigyan ng pamparlor. Hindi mo lang pagbili ng magagandang, di ba? Totoo po yun. Kasi sisihin mo, ayoko na sa'yo. Losyang ka na. Ang problema, di mo nga binibigyan ng asawa mo na magpaganda man lang eh. Dapat bilang lalaki, ganun tayo, bilang may asawa. Alagaan natin, samantalang nung tayo nanliligaw, di ba? Ibibigay ko sa'yo ang langit at lupa. Ibibigay ko sa'yo. Di ba lahat kaya mo ibigay eh. Kaya naman sabi ko, di ba, ang pag-ibig para di alahas, kumukupas. Ganun ba ang pag-ibig ng Diyos? Hindi. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, radikal, at ito'y gumagawa sa atin upang umiwas tayo sa anumang kasalanan na hindi magdadala o magdadala ng pangit, lalo sa minamahal natin. Okay? Kaya ang kagandahan pa dito, dahil sa radikal na pag-ibig ng Diyos, napapatawad tayo. Kasi walang humpay. Kaya dito, kung magkasalaman tayo, maganda sa Diyos, walang humpay ang pag-ibig ko sa iyo, anak, patatawarin kita. Kaya hanggang ngayon, hindi pa bumabalik si Lord eh. Kasi marami pa rin ang hindi nanunumbalik. Kasi kung hindi radikal ang pag-ibig ng Diyos, matagal na pumunta si Lord dito. Baka yung iba, hindi na inabutan. Ano? Kaya nandun yung pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos sa atin, o pag-ibig natin sa Panginoon, ay dapat minamahal natin ng tunay ang kanyang salita. Bakit po? Kasi mahal natin ang Diyos. Ang salita ng Diyos, po ang Diyos. Sabi sa Juan, di ba? At ang salita ay naging Diyos. Yan po yung salita, yung katotohanan. Ano po sinasabi sa Santiago 1:22? Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero hindi mo sinusunod ang Diyos, may problema ka. Kasi ang salita ng Diyos ay ang Diyos. Ang Bible, ang salita niya, kaya ko, ini-encourage ko po kayo magbasa ng salita ng Diyos eh. Nung pinataas ko kayo, sino yung mahal ng Diyos, taasan kayo lahat eh. Nung sinabi kong sino gusto magbasa ng Bible, wala nang gusto magtaas. Kakausapin mo ang Diyos. Kung sino po dito yung, naaalala niyo pa nung kayo, nasa stage pala na bagong kasal kayo, di ba? Kaalis na ng asawa mo, kailan ka babalik? Namimiss na kita. Ganun talaga yung sweetness. Kaya nung dumating na yung 2 or 3 years, mag-text ka na lang kapag uwi ka na. Dala ka na uwi, ha? Pag hindi, di ka pwedeng pumasok. Naiiba, no? Pero si Lord hindi nag-iiba. Bakit? Dahil siya ay tapat sa kanyang mga salita. Kaya pag tayo po ay ang doers of the Word of God, lalo natin napapatunayan yung pag-ibig ng Diyos nasa atin. Amen? Sino po dito gusto na magbasa ng salita ng Diyos? Amen. Bakit? Kasi kung mahal mo ang Diyos, magbabasa ka. Gusto mo makausap mo, di ba? Ganun eh. Hindi, parang, ayoko, Lord, taka na lang, busy ako eh. Kung mahal natin ang Diyos at gusto natin matupad yung sinasabi ng salita ng Diyos, magpatuloy yung pag-ibig natin sa Panginoon, dapat nagmamahal din tayo sa ating kapwa. Una, vertical love, ngayon horizontal love para sa ating kapwa. Bakit? Yung pag-ibig na meron ka, hindi pwedeng hindi mo ipadamayan sa iba. Kaya nga naranasan mo magmahal, ang mahalin ng Diyos, para yung pagmamahal na yan, ma-share mo na tunay na mahal din sila ng Diyos. Alam niyo po ba nakakalungkot? Marami pong experience. Maraming tao, lalo kabataan, hindi alam ang pag-ibig ng Diyos. Recently, meron kami na ni Nelson dito sa school, dito pa sa Fortunil. Wala silang kaalam-alam about sa salita ng Diyos. Basta sabi nila, ganito po religion namin. Saka minsan po, pag nagsisimba lang kami ng daddy ko, yun lang. Pag hindi, di wala. Sa subdivision nila, mayroon sinisimbahan. Lapit-lapit. Sabi nila, pag nagustuhan lang,
Sabihin, wala talagang lalim na kung saan maraming tao hindi alam na mahal sila ng Diyos. At bilang tayo mga Kristiyano na nakaranas ng radical love, dapat unang-una tayo nag-share na yun. Mahal ka ng Diyos. Ano man ang naranasan mo, ano man ang kasalanan mo, ano man ang pinagdaanan mo sa buhay, huwag mong kakalimutan, mahal ka ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ipadama natin yung pagmamahal ng Diyos, yung radical na love ni Lord sa iba, sa pamamagitan ng ating kapwa. Dahil ang pagmamahal na radical, walang pinapaboran. Ano? Sino po dito yung may favoritism? Mga magulang, ano po sinasabi sa Santiago 2:1? Mga kapatid, bilang ang mananampalataya, nagdakila natin Panginoong Kristo, dapat wala kayong pinapaboran. Bakit po napakahalaga nun? Kasi po unang-una, kung may favoritism si Lord, wala po tayong kaligtasan. Bakit po? Kasi ang mga Israelita lang pa, ang mga Hudyo lang po ang binigyan po ng biyaya ng Diyos. Sino ba tayo? Sino po dito Hudyo? Wala naman Sino po dito Israelita? Wala rin. Pero bakit? Dahil walang pinapaboran ng Diyos. Pantay-pantay siyang tumingin sa tao. Kaya ibinigay niya yung radical love niya para sa lahat. Kaya nga hindi mo po pwede na, yan ay maliligtas ito. Hindi. Hindi. Ang pag-ibig nyo is tapat. Walang paborito. Sino po dito magulang na may favorite? Hindi mo magtataas. Pastor, hindi ako pwede mo. Baka malaman eh. Di ba? Sino po dito yung anak na alam mong favorite ka? Pakitaas ang kamay. Yung anak mo, pero, Pastor, ako yung favorite sa amin eh. Wala rin. Sino po dito yung anak na alam mo hindi ka favorite? Ito, may nagtaas si NBB. Alam mo, meron ganyan. Lalo sa pamilya, lalo po sa angkan po ng nanay ko, sa kapatid niya, yung lola ko, alata mo may favorite. Kasi pag nakita yon, ibang klase ang trato. Ano niyo po? Iba yung turing talaga niya. Kaya nga sabi niya, nagyan na yung anak mong favorite mo. Kaya tayo sinasabihin tayo ni Santiago, kasi alam niyo po mga Israelita, mga Hudyo, ganyan po sila. Yung pag meron po silang pinapaborito. Meron silang favoritism. Kaya po ito, sinasabi niya sa kapwa niya, mga mananampalatayang Hudyo na, hindi dapat. Kasi ayaw ng Diyos yan. Kasi bakit? Pantay-pantay. Ang tingin sa atin ng Diyos, si Jesus ay bumaba dito, isinantabi niya ang pagiging Diyos niya para alin? Iligtas ang lahat. Tapos tayo may favoritism. Ano mga magulang, ito na yung anak ko. Ito yung gumagawa sa akin ng mabuti. Ito yung sumusunod sa akin. Itong isang anak ko, nako, ang tigas ng ulo niyan. Kaya ano nangyayari? Hindi maganda eh. Kaya iba nakakaranas eh. Yan na naman paborito mong anak eh. Kasi yan lang ang sumusunod sa iyo. Yan lang, lalo pag nag-ahanap boy, yan na naman nagbibigay sa iyo eh. Pero ako wala, kaya yan ang favorite mo. Bakit po? Ayaw po niyan. Kasi po ang pinapaboran ay nagpapakita ng masamang hangarin. Ano po sinasabi sa Santiago 2:2-4? Halimbawa, nagbigay dito si James ng halimbawa upang lalo maintindihan po. Halimbawa, dumating sa inyong pagtitipon ng isang mayaman na may gintong singsing ang nakasuot ang mamahaling damit. At dumating din ng isang mahirap na punit-punit naman ang damit. Kung aasikasuhin ng mabuti ang nakasuot ang mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay patatayuin na lang ninyo o pauupin sa sahig, hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama niyong hangarin? Bakit po ba nagkaroon ng masamang hangarin? Mga magulang, ano natin sa ating mga magulang, bakit niyo po kayo pinifavorite niyo yun? Dahil may ibinibigay, tama? Paano yung mga hindi naibibigay niyo mga anak? Hindi maganda trato natin. Di ba? Ayaw ng Diyos yun. Katulad ng halimbawa dito, dapat pantay-pantay ang pagmamahal. Kaya nagkakaroon ng dibisyon sa ating pamilya. Ito rin sinasabi ni James sa kapwa niya mga Hudyo, Israelita, ba't kayo ganyan? Kapag mayayaman, maganda upuan. Kapag mahirap, tayo ka na lang ha. Naalala ko to kami ni Pastor Mike, yung kami umatin po ng mga pastor po ng mga Tagaytay, ginanap po yun sa Max. Medyo nahuli din po kami, tsaka yung si guest na mayor, napaupo kami doon sa upuan nila mayor. Sabi sa, hindi po kayo dyan. Doon po kayo sa dulo. Alam namin, baka namang baba, huling dumating si mayor.
Yung pala kanya. Yung pagkain iba, yung pagkain namin iba rin. Ganun pala. Sa akin, pero nakikita natin na sa panahon natin ganyan. Di ba? Kapag medyo maganda suot, nakasasakyan, dito mo paupuin yan. Bakit? Baka mababa, malaki ibibigay niyan. Lalo na sa kasal, tsaka sa mga pahandog, di ba? Pag mahirap, doon mo na paupuin sa sulok. Alam ko wala ibibigay yan. May masamang hangarin, di ba? May masama tayong iniisip. Lalo na sa ating mga anak. Ito lang favorite ko kasi ito yung nagbibigay sa akin. Ito, puro binibigay sa akin, ito sakit ng ulo eh. Masama iniisip natin. Imbis na lalo tayong magmahal dahil wala tayong pinapaboran, ang nangyari, namimili tayo. Kaya yung hindi natin favorite, ano nangyari? Lalo nagre-rebelde. Siya lang naman ang mahal ko. Mawala ako dito sa bahay, okay lang. Bakit? Hindi man ako favorite. Sino nakaka-relate? Hindi man ako favorite kahit mawala ako dito. Hindi alam ni mother, ni father na wala ako dito. Bakit? Si kuya lang ang favorite. Dapat hindi po ganun. Yung pagmamahal na radikal ng Diyos, dapat ganun din. Kasi kung may favorite si Lord, hindi naman dapat tayo magbigyan ng biyaya ng kaligtasan. Hindi naman tayo, mga Hudyo, yun ang mamamayan ng Diyos eh. Kaya kahit yung mga nagkakasala, sabi ni Lord, namatay ako para sa inyo eh. Kasi kung may favoritism lang, ang pipiliin ko lang, ito kasi gumawa naman mabuti, ito gumawa. Hindi. Kahit yung mga, sabi niya, namatay ako kahit nung kayo ay makasalanan pa, ibinigay ko. Ibig sabihin, wala akong favorite. Kasi lahat naman tayo nagkasala. Kaya po, yun ang gusto ng Diyos. At may pinapaboran ay nagkakasala. Ayan po. Hindi lang po may masamang hangarin kundi nagkakasala. Ano po sabi dito sa Santiago 2:8-9? Pero kung sinusunod nyo ang utos ng hari sa kasulatan, ito yung sabi ng Diyos, na nagsasabi, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, mabuti ang ginagawa nyo. Ngunit kung may pinapaboran kayo, nagkakasala kayo, ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan dahil nilalabag nyo ang utos na ito. Ano yung utos na ito? Mahalin mo ang iyong kapwa. Kapag may favorite ka, minahal mo yung isa? Hindi. Kaya pag sinabi, mahalin mo yung kapwa mo, hindi ka namimili ng mamahalin. Kahit sino pa yan, mamahalin mo. Kasi nga yung radical love, ito pa ipagpakita ng walang humpay na pagmamahal at wala pong pinapaboran. Madalas tayong ganyan eh. Yung mamahalin mo lang yung nagbibigay ng regalo. Di ba? Pag Pasko, bibigyan mo yung nagmamahal lang sa'yo. Paano hindi nagmamahal sa'yo? Hindi ko binibigyan yan. Ba't ko bibigyan? Radical love? Hindi, Kasi hindi dapat ganon. Bakit? Kasi hindi nga, sabi ni Lord, mahalin mo yung kapwa mo kapag mabait sa'yo. Mahalin mo yung kapwa mo kapag minamahal ka rin. Mahalin mo yung kapwa mo kapag mabuti sa'yo. Wala naman sinabing ganun eh. Mahalin mo yung kapwa mo kung sino pa yan. Maliwanag po. Kaya pag tayo may favoritism, nilalabag natin ang kautusan. Kasi ang pinakapuso po ng puso ng Diyos ay pag-ibig. Maging ang katotohanan ng salita ng Diyos is all about love. Kaya pag hindi po tayo nagmahal, at sasabihin natin, may favoritism tayo. Hello, tingnan natin ang sarili natin. Kasi si Lord hindi nagkakaroon ng favoritism. Kahit nga yung kanyang mamamayan, pag nagkasala yan, parurusahan niya yan eh. Kasi nagkasala eh. Ganun ang gusto ng Panginoon. Yung kanyang pagpapabor ay magdadala ito sa atin ng kasalanan. Pag favoritism, nagdadala ito ng kasalanan. Lahat tayo likha ng Diyos, kaya kapag tayo ay may favoritism, iniinsulto natin ang Diyos. Kasi si Lord, hindi siya nagkakaroon ng favoritism, tapos magkaka-favoritism ka. Ang pag-ibig ko para sa lahat, tapos ganyan ka. Iniinsulto mo ang Diyos noon. Bakit? Minahal ka nga niya kahit hindi ka kaibig-ibig. Tingnan mo yung katabi mo, kaibig-ibig ba? Pero minahal ng Diyos. Hindi namili. Amen? Walang favorite. Lahat tayo'y pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Sige ako. Kasi ang nagdadala yung pag-ibig ng Diyos, pagmamahal din natin sa Diyos. At ang pagmamahal na radikal ay nagpapakita ng awa. Ito po ang karamihan na dapat meron tayo. Minsan nagmamahal tayo, pero hindi nakaugnay ang awa. Pero napapansin niyo, ba't kayo naawa sa tao? Dahil may pag-ibig kayo mula sa Diyos. Amen? Dahil yung pag-ibig na yan. Dati yung pagmamahal na yan, may galit. Buti na nga sa kanya. Buti na lang, nagkaganyan siya. Pero once na ang pag-ibig na radikal na nanggaling sa Diyos, meron ka na, meron na itong awa. Ay, nakakalungkot, ganyan nangyari.
Di ba ganon? Ano ba maitutulong ko? Tama, may paki ka na. Ano po sa Santiago 2:13? Walang awang hahatulan ng Diyos ang di marunong maawa. Kasi walang pag-ibig eh. Pero maawain sa kapwa ay hindi kailangan matakot sa oras ng paghatol. Ibig sabihin, naganap yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Hindi nyo napansin nung kayo naging born again, naranasan nyo ng pag-ibig ng Diyos, naging maawain kayo. Di ba? Kasi bunga yan ng pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos may kasamang awa. Sabi niya, mahal ko ang buong ang kinirate kong tao, mahal ko yan. At sa awa ko, ibinigay ko ang kanyang bugtong na anak. Yung awa na yan, yung mercy na yan, ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya pag tayo nagmamahal ng radikal, hindi pwedeng wala kang awa. Kaya nga sabi dito hindi kailangan matakot sa oras ng paghatol. Bakit? Hindi ka na matatakot. Bakit? Yung pag-ibig na meron ng Diyos, meron ka at naibibigay mo sa kapwa yan. Once na wala kang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, nahatulan ka ng Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kaya sabi mo, may Diyos ako pero wala kang pag-ibig. Malabo yun. Hindi mo pwedeng lalangin ng Diyos. Malalang mo ba ang Diyos? Maloloon? No. Kaya nga di ba sabi ko, Christians are known by love. Kilala tayo bilang mapagmahal na tao. Yung pagmahal na yan, naglalabas ng awa natin sa iba. Ano yung awa na yan? Pagmamahal na may awa hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Si Lord nga, di ba? Mahal na mahal ko ang mga tao. Mapupunta yan sa dagat-dagatang apoy, mapaparusahan. Anong ginawa niya? Hindi lang sa salita. Ibibigay ko ang aking kaisa-isang anak para mamatay. Hindi lang sa salita, meron sa gawa. Ganyan po dapat. Ano po sabi sa Santiago 2:15-16? Halimbawa, ito nagpakita na naman ng halimbawa, si James. Walang maisusuot o lang makakain ng isang kapatid. Sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos. At hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Madalas tayong ganyan. Ano, kapatid, ipagpe-pray kita. Ano ba kailangan mo? Wala po kasi kumakain eh. Pinag-pray mo. Pero may pagkain ka sa bag. Meron ka naman pwede ibigay. Kasi kung si Lord ganon, mahal na mahal ko ang mga tao. Hanggang dun lang. Gusto niya? Marinig mo lang, Lord, mahal na mahal mo ako. Pero hindi ka ililigtas sa pamamagitan ni Jesus. Patay tayo dyan. Tinugunan ni Lord yung pangangailangan, yung main na pangangailangan ng tao, kaligtasan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong ng anak upang mapatawad tayo sa ating kasalanan at magkaroon tayo ng kaligtasan. Ganun yung awa, yung radikal na pagmamahal, may awa siya na may kasamang gawa. Kapag ang awa, walang gawa, kawawa, walang silbi. Ang radikal na pagmamahal, pag walang gawa, walang maidudulot. Kasi sabihin mo, mahal na mahal mo isang tao, pero hindi mo pinadadama sa kanya, sa iyong action. Di ba sabi ko kanina, love is action, nakaraminsahe. Hindi to, walang halaga, walang saysay. Ganon din po ang awa natin sa ating kapwa. Madalas tayo ganyan. Pagpe-pray na lang kita, pero kung mayroon ka namang kakayahan, tumulong ka. Tumulong tayo upang lalong maranasan na buhay talaga yung pag-ibig at may awa sa atin, hindi lang sa salita. Marami ba akong kilala mga Kristiyanong ganyan? Ang galit talaga. Sana pagpalain ka ni Lord, ano ba kailangan mo ganito? Pero may kakayahan naman sila, ayaw nila magbigay. May mabuti ba ito na idulot? Sabi nga dito, tinanong. May nagawa ba itong mabuti? Kasi kung tayo po ay merong awa, hindi lang sa salita may gawa, pinakamabuting gawin, may action. Ha? May action dapat. Sabi mo sa tabi mo, yung awa mo dapat may action. Kasi hindi puro salita, hindi puro dada. Kaawa-awa yun, pero hanggang doon lang. Pero may kakayahan naman tayo. Then, go. Kumilos po tayo. Kasi ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. Ang pagmamahal na radikal, may awa, hindi makasarili. Yung pagmamahal kasi ng Diyos, hindi po yan makasarili. Kaya yung awa na yan, iniisip mo alin, makakabuti doon sa kanawaan mo eh. Di tulad dati, pag hindi ka Kristiyano, hindi ka maawa, makasaril, buti nga sa'yo. Nangyari sa'yo yan. Sama kasi ng ugali mo. No, ganun tayo. Minsan pinagpe-pray mo pa. Sana po, Lord, mabangga po yun. Kasi po may ginawa po sa akin masama yan eh. Makasarili. Kasi kung makasarili ang pag-ibig ng Diyos, yung awa ng Diyos, iba, hindi na tayo ililigtas. Sabi ni Lord, gagawa na lang ako ng bagong tao.
Ang titigas sa mga mukha nito eh. Oh. Patamaan ko kaya nakiglat. Pakainin ko yan sa lupa, yung bubukas yung lupa, pakakainin sila. Hindi kasi yung awa niya, hindi makasarili. Laging iniisip yung makakabuti sa atin. Ano po sabi dito sa Santiago 3, 16, 17? Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamasarili. Ibig sabihin dito, walang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya makasarili. At naroon din ng kaguluhan lahat ng uri ng kasamaan. Once na ikaw po ay naging makasarili, yung pag-ibig mo, lalabas lahat yan ng uri ng kasalanan. Nakakalungkot po ngayon, lahat po sa mga kabataan. Wala na po silang paggalang doon sa disenyo ni Lord. Sorry to tell, maraming kabataan ayaw magpakasal, gusto live-in lang. Doon makikita natin, pag makasarili ka, doon na pumapasok yung napakaraming kasalanan. Okay? Ngunit ang tao may karunungan mula sa Diyos. Once na ikaw po ay nagkaroon ng awa, pag-ibig ng Diyos na hindi makasarili, karunungan ng Diyos ang ipinapakita mo, pinapahayag mo sa buhay mo. Una sa lahat, may malinis na pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa, kabutihan, walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. Ang ating awa sa ating kapwa, ito po yung nagpapakita na hindi ka makasarili. Kapag naawa ka, di ba gusto mong tulungan? Sa salita at sa kilos. Hindi makasarili yun eh. Kasi kung makasarili, sino ka ba? Pakialam ko sa iyo. Kaya hindi nyo napapansin ng mga Kristiyano, nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, radical na pag-ibig ng Diyos. They concern sa lahat na nasa paligid nila. Ganyan sila ka-concern. Tayo kaya concern? Pag may nangyayaring di maganda, hindi lang marites. Nakikipunta, marites ka. Hindi ganun lang, kundi concern ka para tumulong. Para lalo na yung maranasan nila yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yung awa na yan, bakit yung pag-share ng salita ng Diyos? Hindi makasarili yan eh. Ang init-init, pupunta ako. Ang layo-layo ng pupuntahan ko. Hindi ko pa nga alam kung minsan pinapupunta sa akin ng Diyos na tao, pero pupuntahan ko para sa pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Hindi makasarili, di ba? Kung makasarili ka, dito na lang ako sa bahay, manunod na lang ako ng Netflix, Shopee, Lazada. Pakialam ko dyan. Pero hindi, bakit? Kasi nga, yung pag-ibig ng Diyos, sino ba tayo para pagtuunan niya ng atensyon? Sino ba tayo para bigyan niya ng kapangyarihan at makaranas ng mga bagay? Kasi nga, hindi siya makasarili. Yung awa niya, ginawa niya ng aksyon, at yung aksyon na yan, upang makita ng tao na hindi siya makasariling Diyos. Minsan, ako lang po, ano po ko dyan? Kasi nung bago pa lang po kumana ng palataya, minsan nasabi ko kay Lord, Lord, selfish ka. Bakit? Kasi gusto mo, ikaw lagi masunod. Ito gawin mo, ito gawin, tanggalin mo yan, ganyan, ganyan. Pero nang ako'y nararanasan ko na yung pagmamahal ng Diyos, doon ko naranasan na tunay ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Bakit? Di ba tayo mga anak, ay mga magulang, mga anak, pag sinisita kayo, ayaw nyo. Nasa Bible yan. Kapag hindi kayo sinita ng iyong magulang, hindi kayo dinisiplina, ibig sabihin nun, hindi kayo mahal ng magulang nyo. Kaya nga kayo dinidisiplina, kaya kayo pinagsasabihin dahil ayaw kayo mapahamak. Amen? Pero pang anak, pag nakarinig, si mama paulit-ulit, ganun, dami sinasabi. Kasi ganun ang Diyos eh. Hindi siya makasarili. Kung makasarili siya, bahala ka na maparusahan, mapunta ka sa impyerno, bahala ka. Hindi ganun. Dahil sa radical love ng Panginoon, patuloy ang kanyang pag-ibig. Anuman nasa sitwasyon ko, anuman ang nararanasan mo, anuman ang kasalanan mo, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Ganun tayo. Yung ating awa, hindi makasarili. Minsan, mani tayo sumuko na, mga magulang, huwag niyong sukuan ang ating mga anak. Ganun din ang mga anak sa kanyang mga magulang. Kasi yun ang pag-ibig na radikal ng Diyos eh. Laging iniisip yung makakabuti, walang humpay, nakabutihan ang atin. Kaya itong sa akin pagtatapos po. Ang radikal na pagmamahal ay nagbubunga ng mabubuting katangian, katulad mo nung sinabi rito. Malinis sa pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon. Kasi yan, lahat ng bagay yan, hindi makasarili because of love. Susunod ka sa Diyos kahit tatanggalin mo yung kagustuhan mo, magkaroon ka ng malinis na pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, kahit ikaw niloloko ko na, kahit ikaw hindi na maganda trato sa iyo ng kapwa mo, pero hindi ako makikipag-away sa iyo. Mas gusto ko na maging payapa tayo. Pag-ibig yun. Di ba? Mga ating mga kapitbahay, puno ng awa, kabutihan, puro mabuti.
Kasi nga, hindi tayo makasarili. Ang gusto nating ipakita, yung pag-ibig ng Diyos. Wala na tayo. Totoo po yun. Once na ikaw ay tumanggap kay Jesucristo, hindi na pag-aari ang buhay mo. Yun ang napakahirap gawin ng isang Kristiyano. Every day you must die to yourself. Kailangan mo mamatay araw-araw para sa sarili mo. Mahirap yun pero madali. Bakit? Sabi ko nga po, ginawa ng Diyos yan para sa atin. Kaya sabi nga sa unang Juan 3:16, uli ko pong babanggitin, sa ganitong paraan natin malalaman ng tunay na pag-ibig, ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat natin iaalay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Sabi ko po sa inyo, hindi mo na kailangan mamatay ang physical mo. Ang kailangan po mamatay sa atin yung sarili nating pagnanasa, sarili nating kagustuhan. Once na yan po ay nasunod sa atin, dadaling kanyan sa kapahamakan. Marami na po ang tao na daya ng sarili. At the end of the day, nagsisi po sila. At sinabi nila, bakit nangyari sa buhay kong ito? Marami po tayong mga pagnanais sa buhay na akala natin tama. Lalo na po sa pagmamahal. Lalo naalala ko po yung sermon ni Pastor. Hindi lahat po ng pagmamahal tama. Kasi sinasabi ng mundo, lahat, love yan, ito tama yan, walang mali. Tama? Kaya karamihan ng nagmahal, may tama eh. Bakit? Alam mo may asawa, mamahalin mo. Alam mo, hindi kayo kasal, gagawin niyo yung mga hindi dapat ginagawa ng mag-asawa. Selfless. Yung pagiging makasarili. Kaya nga sabi doon sa verse natin, yung pagiging makasarili nyo ang magdadala sa inyo saan? Sa kapahamakan at pagkakasala. Hindi po madaling mamatay sa sarili. Pero ito po, sabi ko ng Panginoon, magiging madali ito kapag tayo po ay doers ng salita niya. Kapag tayo po talaga ginagawa natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya natututo tayong magmahal. Yung radikal na pagmamahal, nagagawa natin dahil nakaranas tayo ng radikal na pagmamahal ng Diyos. Amen? Sino po nakaranas ng pagmamahal na radikal ng Diyos? Amen. Let us pray. Let's bow our head and close your eyes. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Punong-puno ng pag-ibig, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ito po series na Rediscover o Discovering Your Love, Panginoon. Tunay hindi namin kayang sabihin sa isang salita lamang. Sapagkat napakaraming kahulugan. Napakaraming anyo ito sa pamamagitan ng iyong salita. Katulad ng mga sinasabi ni Apostol Pablo, ni Juan, even si Santiago, si James, na tunay, Panginoon, and dahil sa pag-ibig na radikal na galing sa inyo, natututo kami magmahal ng walang humpay, walang pinapaboran. Nagkakaroon kami ng awa sa aming kapwa at galing dahil sa pagmamahal na iyan. Na minsan naranasan namin yung awa na yan galing sa inyo, Panginoon. Dahil yung awa na yan nagresulta, Panginoon, na kung saan ibinigay mo yung bugtong na anak upang kami ay maligtas. Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, nakaranas kami ng ganyang pagmamahal. Turuan din mo kami magmahal sa kapwa namin na radikal, Panginoon. Hindi kami nakatingin kung sino sila. Hindi kami nakatingin, Panginoon, kung ano yung kanilang kalalagayan. Kundi, Lord, nakatingin kami kung paano namin naranasan yung pagmamahal na radikal sa aming buhay. Lord, hindi kami mahihiya i-share itong salita mo, yung pag-ibig sa aming kapwa. Hindi kami mamimili ng tao na mamahalin, Panginoon, sapagkat kayo din, hindi mo kami pinili. Na kami sa aming katatayuan, kundi, Lord, kayo ang pumili sa amin upang mamunga ng nagtatagal at mananatili. Yan po yung pag-ibig nyo para sa aming walang hanggan, walang katapusan. Relentless love, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, punuin niyo po ang aming buhay, yung aming puso. Yung matigas na aming puso, palitan niyo po ng espiritu, yung laman ng espiritu. Yung pusong masunurin, yung pusong tumatanggap, Panginoon, ng salita mo. Hindi ito tinitik for granted, Panginoon, kundi, Lord, tinatanggap namin bilang isang pagkaing espiritual na nagpapalakas sa amin, Panginoon. Mas nanaisin namin mahalin kayo kaysa yung mga gawain o bagay dito sa mundong ito. Upang sa ganun, Lord, yung pagmamahal na meron kami sa inyo, ma-share din namin sa aming kapwa, Panginoon. Pagmamahal na radikal. Pagmamahal na walang hanggan para sa amin. Lord, salamat po, Panginoon.
Baguhin mo kami ng iyong pagmamahal na walang hanggan upang sa ganun, Lord God, yung patuloy na pagbabagong ito ay makita at maranasan lahat na nasa paligid namin. Na tunay, Panginoon, na kami tagasunod mo sapagkat we are known by love. Nakita sa amin yung pag-ibig na yan na galing sa inyo. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. At sa